serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga Pilipino na isabuhay ang Maritime at Archipelagic Awareness Month, ang manamo na nagbibigay diin sa tungkulin ng bawat isa para ang maritime at archipelagic resources ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, pinagpala ang Pilipinas sa malawak nitong likas na yaman na maaring magbenepisyo sa mga mamamayang Pilipino. Dahil dito dapat anya itong pangalagaan at mapaunlad hanggang sa pinakamalaking potensyal. Join the entire Filipino nation in the observance of the Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Our country is fortunate and blessed with vast maritime and archipelagic resources that can be utilized for the benefit of our people. As stewards of this incredible gift, it is incumbent upon us to preserve and develop these resources to their fullest potential. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa publiko na kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon kaugnay sa pananalasa ng bagyong Enteng sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatutok ang mga ahensya ng gobyerno sa galaw ng bagyong Enteng habang nasa pangangalaga na ng mga lokal na pamahalaan ng sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Binigyang diin ng Pangulo na masusing binabantayan ng gobyerno ang mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na ulan at hangin. Ang tinitignan lang natin sa eskwela, siyempre iba, the LGUs also make the LGUs make their own decision with that, except if there is a region-wide assessment na hindi pwedeng pumasok. Sa trabaho naman, ang tinitignan lang namin ay kung makapunta yung mga empleyado natin, makapasok at makauwi. Importante yung makauwi. Kasi mahirap pag ma-stranded sila dun sa kanilang pinagtatrabahuan. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tutukang mabuti ang galaw ng Bagyong Enteng para maagang magdeklara ng suspensyon ng klase at trabaho. Ito ay dahil inaasahang magtatagal pa ang malalakas na ulan at hangin ngayong Martes. Ayon sa Pangulo, mahalagang maagang makapag-anunsyo ng suspensyon para maiwasan ang abala sa publiko lalo na't masama ang panahon. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi para makapag-adjust naman yung mga tao. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na nakahanda ang gobyerno sa anumang pangangailangan ng publiko pagkatapos ng bagyo. Ayon sa Pangulo, kasado na ang lahat ng anumang kakailanganin para masuportahan ang mga apektadong residente ng matinding pagbaha at pag-ulan. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Hopefully, umiwas sa atin, but even if it does not, we have all the elements in place to support our people na mahihirapan dahil nga dito sa naging Bagyong Enteng. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mahigit 48,000 pamilya o katumbas ng 183,582 individual ang bilang ng apektado ng malakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat at Bagyong Enteng. Ang mga apektado ay mula sa 446 na barangay mula sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Central Visayas at Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nasa higit 48,000 pamilya na o katumbas ng 183,000 mga individual ang apektado ng mga malakas na pag-ulan at pagbahang dulot ng Bagyong Enteng at ng habagat. Ayon yan sa DSW Disaster Response Operations Monitoring and Information Center. Mula naman sa higit 400 mga barangay ang apektado sa NCR, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Central Visayas at maging sa Eastern Visayas. Ayon sa DSWD, umakyat na rin sa halos 3,000 ang pamilya o nasa 12,000 individual ang nananatili sa mga itinalagang evacuation centers, habang meron ding halos 5,000 pamilya ang pansamantala nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Kaugnay niya ay tuloy-tuloy naman ang buhos ng tulong ng DSWD sa mga apektadong LGU. Kabilang dito ang pagpapadala ng mga family food packs sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Sa pinakauling tala rin ng kagawaran, naabot na sa higit 9.4 milyon piso ang naipamahagi nitong relief assistance sa mga apektado. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa iba't ibang lokal na pamahalaan na naapektuhan ng Bagyong Enteng. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nakahanda ang ahensya na maghatid ng tulong sa mga mangangailangang lugar. Nakapagpadala na anya ng inisyal na family food pack sa Region 5 na nagkakahalaga ng 4,000 piso. Namigay na rin ang ahensya ng hot meal sa mga pasaherong stranded sa mga pantalan. Ang DSWD ay may naka-standby, meron tayong standby funds and stockpiles amounting to more than 970 billion pesos. Yung ating mga stockpiles, of course, these are located at Region 5, Region 7, and Region 8. We also have, of course, at the National Resource Operations Center and the Visayas Disaster Response Command Center. Samantala, nanawagan ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa paghahatid ng food items o non-food items na kailangan ng mga ito. Ipinaalala rin ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan na makikipag-ugnayan sa DSWD sakaling mga ilangan ng karagdagang tulong para sa mga naapektuhan ng bagyo.
nakahanda po tayo magbigay ng karagdagang resources in terms of family food packs and non-food items sa ating pong mga kababayan. Tayo po ay nakahanda, we're closely monitoring the situation, and all our QRT members are on standby to provide the needed assistance. Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Armed Forces of the Philippines o AFP aktibo sa disaster response efforts sa pananalasa ng Bagyong Enteng. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Celses Trinidad na 11 search, rescue and retrieval teams o SRR teams na binubuo ng 6 na opisyal, 78 enlisted personnel kasama ang 19 na land at 7 water assets ang handang magbigay ng agarang tulong sakaling may mga ilangan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Tiniyak ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang buong suporta ng sandatahang lakas sa Humanitarian and Disaster Response o HADR operations sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Enteng. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Celses Trinidad, bago pa man tumama ang bagyo ay inactivate na ng AFP ang kanilang disaster response units sa National Capital Region para agarang makaresponde sa epekto ng bagyo. Sinabi ni Trinidad na 11 search, rescue and retrieval teams na binubuo ng 6 na opisyal at 78 enlisted personnel kasama ang 19 na land at 7 water assets ang handang magbigay ng agarang tulong kung saan kailangan. Kasalukuyan na niya nakikipag-coordinate ang mga unit na ito sa mga local government unit at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mabilis at nagkakaisang pagresponde sa mga nangangailangan ng tulong. Inabisuan naman ng AFP ang mga marino at ang publiko sa NCR at mga karatig lalawigan na manatiling nakasubaybay sa pinakauling abiso sa lagay ng panahon at magsagawa ng kaukulang pag-iingat. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nirerespeto ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagiging desidido ng United States Indo-Pacific Command o USIPC sa kanilang alok na pag-escort sa paghatid ng supplies sa Escoda Shoal at BRP Sierra Madre. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela na nagpapasalamat ito sa alok na tulong ng USIPC, ngunit gagamitin muna anya ng PCG ang lahat ng mga hakbang bago humingi ng tulong sa mga kaalyadong puwersa. Nakasalalay rin anya ang desisyon sa rekomendasyon ng ahensya katulad ng Department of National Defense o Department of Foreign Affairs. Kung i-recommenda po ng kahit na anong ahensya ng gobyerno, whether it's the Department of Foreign Affairs or the Department of National Defense, as a possible action na tugunan tayo ng tulong ng Estados Unidos. Ang Coast Guard naman po, we definitely lack in all this supply operation. So if the national government in a whole would allow us to do that kind of activity, then the Coast Guard would eventually comply. Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, kinikilala ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang alok na tulong ng Estados Unidos na tumulong sa pamamagitan ng pag-escort sa pagpapadala ng supply sa West Philippine Sea, ngunit kailangan munang gamitin ang lahat ng pamamaraan bago tanggapin ang nasabing pulong. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na sa ngayon nais muna ng sandatahang lakas na maging independent o malaya sa nasabing misyon. These are Armed Forces of the Philippines missions and we want to perform them po to the best of our ability and with all of the resources that we have. Samantala, sinabi ni Padilla na ang alok ng Estados Unidos ay hindi kasama sa Mutual Defense Treaty at voluntaryong alok lamang ito bilang pag-alalay. Ang nais-anya ng Estados Unidos ay tumulong upang magawa ng Pilipinas ng mahusay ang mga isinasagawang resupply mission. I-clarify lang po natin na yung commitment po ng US in this na sinasabi nilang ironclad is to be able to help us and capacitate us to independently perform these missions. Si Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Pinag-aaralan na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagsasampa ng panibagong arbitral case laban sa China. Ito'y matapos na intentional na banggain ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ginawa na ang iba't ibang paraan para makipag-ugnayan sa China para maipahatid ang kanilang reklamo at hindi pagsang-ayon. Sinabi ni Manalo na lahat ng mga posibleng opsyon ay kinukonsidera nito para tugunan ang tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Anya sa mga darating na araw o linggo, magkakaroon na ng malinaw na larawan kung saan patungo ang nasabing issue. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mas maigting na pagtutulungan ng lahat ng sangay ng pamahalaan para tuluyang matigil ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, ipinanawagan. Ang panawagan ay mula kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Senador Sherwin Gatchalian matapos ang pagsalakay kamakailan sa isa na namang POGO Hub sa Cebu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Nanawagan si Senate Committee on Ways and Means Chairman Senador Sherwin Gatchalian na dapat magkaroon ng coordinated efforts sa pagitan ng law enforcement agencies, PAGCOR at mga lokal na pamahalaan para tuluyan ng matigil ang iligal na aktibidad ng mga POGO. Ang pahayag na ito ng senador ay kasunod ng pagkakarid kamakailan ng isang POGO hub sa Cebu. Git ni Gatchalian, ang presensya ng mga dating POGO employee mula sa Bambantarlac at Porac, Pampanga sa narid na POGO sa Cebu ay nagpapakita lang na kailangan pa ng mas malalimang investigasyon sa issue. Sa kabila kasi anya ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na POGO ban ay may ilang POGO operators at agents pa rin ang patuloy na lumalabag sa batas sa pamamagitan ng paglilipat ng kanilang mga aktibidad sa ibang lugar. Kaya naman, binigyang diin na mababatas na kailangan pa ng mas mahigpit na pagpapatupad at mas komprehensibong hakbang para masigurong permanente ng titigil ang lahat ng POGO operations sa bansa. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naniniwala ang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd na si Secretary Sani Angara na hindi na humingi ng confidential fund ang nakaraang mga opisyal ng DepEd para iwas kontrobersya. Punto niya, hindi naman rin ipinilit ng dating administrasyon ng DepEd ang confidential fund sa kanilang 2024 budget. Kaya hindi na rin nanghingi para sa susunod na taon. Kung mayroon man anyang kailangang proyekto o programa na poponduhan, ay isasama na ito sa line item. Samantala, sinabi ni DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla na tumalima ang kagawaran sa guidelines na nakasaad sa Joint Circular sa cash advance pagdating sa confidential at intelligence funds. Gayunman, hindi anya alam ng Finance Department ng kagawaran kung saan ginamit o paano nagastos ang confidential at intelligence fund noong 2023. Kinumpirma ni Sevilla na nakapaglabas sila ng 112.5 bilyong piso sa loob ng 3 quarter at naitala bilang liquidated. Pero ayon kay Sevilla, hindi na naproseso ang huling quarter dahil wala nang request anya ang nakaraang kalihim ng kagawaran. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon.
Mula sa Lawag, House Bill 10733 na ipasa sa Kamara de Representantes ayon kay Philippine Councilors League National President Handy Lau. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naragsakin pa kamo ni PCL National President Handy Lau ana ipasante House Bill number 10733 wenno voluntaryo a paragbayad digiti saan ana elektaran wenno non-career service iti kontribusyon iti government service insurance system iti PCL week celebration kunana nga dadag iti LGU anang ipasati nasa ungalungalong iti Kongreso ken iti DILG patsenti konsehal at tumulong pa ni Senador Amy Marcos tapno may patungpal ti arapaap ti PCL iti nasa ungagagat ket mga mendar iti Republic Act 8291 wenno GSIS Act of 1997 kangrunan iti Section 13 when the retirement benefits ken Section 13A when the conditions of entitlement. Ilunglungalong tigagat adag iti miyembro ti GSIS iti biyang ti non-career service asaan napay anaabot ti 15 atawen iti government service ket may palubos sa may tultuloy na ti voluntary premium contributions tapno makwalipikar iti retirement ken dadumapay a maaplikaran a benepisyo. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, mga kabataan sa San Fernando City, La Union, nakibahagi sa Children's General Assembly. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nagtitipon ti patapulo ket duwang agtutubo ti siyudad ti San Fernando, La Union. Manipod iti na dumaduma a pagadalan ken barangay ti siyudad para itinaysayang kat a Children's General Assembly. Indaulman daytoy ti City Social Welfare and Development Office, aben iti panagkipagtinulong ti Department of Social Welfare and Development Field Office 1. Tarigagay daytoy a panagtitipon amang pili kadagiti nakabagi dagiti ubing. Manipod iti na dumaduma sektor a pakairamanan dagiti pagadalan, barangay, Indigenous Peoples Community, children with disability ken out of school youth tapno agbalin na pasad ti Children's Congress. Naimbitaran aning idaulo iti diskusyon ken aktibidades iti nasaong assembly ni Mark Allison Foliosco manipod iti DSWD Field Office 1 Council for the Welfare of Children. Nabuangay ti Children's Congress tapno may kanditi magdagiti agtutubo amang yebkas kadagiti kasapulanda ken may kandagitoy kadagiti proyekto wenno programa a makaipaay ti solusyon kadakwada. Itultuloy ti gobyerno siyudad ti San Fernando ti suportana kadagiti agtutubo para itinaragragsak nataltalged ken saya ta panagbiag dagitoy. Manipod RP Ago Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, Department of Social Welfare and Development, Region 8, Quick Response Team. Patuloy na naghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Enteng sa rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Naka-activate na ang Quick Response Team ang Department of Social Welfare and Development of Field Office 8 kasunod han marakat nga panahon nga durot han tropical storm o Bagyong Enteng nga nagresulta hin pagbaha, landslides nga iba pang insidente palibot ang mga probinsya han Eastern Visayas. Padayon itong pagsumpayan han DSWD 8 nga mga lokal nga pamunuan palibot sa rehiyon para han kadagmitan nga pagkuhain datos kasumpay han kahimtangan mga apektado nga lugar nga residente. Happy na korhi nga talahan na DSWD 8 ang ahensyan may ada na kaandam nga 93,383 family food packs nga 29,531 non-food items nga nakaposisyon na iba-iba nga estratehiko nga lokasyon ha rehiyon. May babaruan nga maabot ha sobra 10,000 ka pamilya ug sobra 45,000 nga individual ang naapektuhan han Bagyong Enteng ha sinirangan Visayas. Tikang diliha syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan.
Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, mahigit 800 residente sa St. Bernard, Southern Leyte, nakabenepisyo sa libreng medical mission ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nagmalampuson ang laing hugna sa free medical mission sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte nitong Domingo, Setyembre 1. Gipangunahan ang mga kalihukan sa buhatan ni 2nd District Representative Congressman Christopher Son Cocoyap katambayayong Department of Health ug DOH o Christ the Healer Hospital gipagayon sa barangay Malibago. Nasairan sa Radyo Pilipinas pinagi kang 2nd District Congressional Office Staff Dennis Tentingkoy nga niabot og 821 ka individual ang naabot ug natabangan sa kalihukan. Partikular niini ang mga diabetic, hypertensive o pediatric nga mga pasyente. Sud sa kalihukan gihimo ang libreng konsultasyon, ECG, CBG, hemoglobin blood test o paghatag og tambal nga moabot sa kabuan. Aduna usab gitanyag nga dental service. Ang masayran nga gipasugdan ng nasod nga kalihukan sa buhatan niyap sa tinguha nga matagan ug pagdagad ang mga masakiton nga dili maka-afford sa konsultasyon ug dili makapalit og tambal. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula dyan sa Sogod at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, dekalidad na programa at mga alituntunin ng Early Childhood Care and Development tinalakay sa pagdiriwang ng National Daycare Workers Week 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Sa pagsaulog sa National Daycare Workers Week 2024, ang DSWD Field Office 10 nag-organize og duha ka adlaw nga kalihukan alang sa Daycare Workers Regional Federation Officer nga gipaygayon sa Pearlmont Hotel, Cagayan de Oro City, bag-uhay pa lamang. Ang kalihukan nagtumong sa pagsiugda sa mga hagit sa panginahanglan ug mga nahimo sa mga daycare workers. Nagpasiugda alang sa patas nga sweldo, gipaayo ang kahimtang sa pagtrabaho ug mga palisiya nga nagpasiugda sa ilang kaayuhan og profesional nga pagtubo. Ang Assistant Regional Director for Administration nga si Salma M. Bashir ug ang kawani sa community-based section nanguna sa pagpaygayon sa maong kalihukan. Ang programa naglakip sa orientation sa Quality Early Childhood Care and Development Program ug ang guidelines on registration ug paghatag og permit sa pag-ila sa child development centers. Dugang gipresentar usab ang mga update sa Magna Carta para sa mga daycare workers. Nakipnausab ang ECCD Council. Ang mga importanteng resource person naglakip usab kang Jaira Lau J. Celos ug ang Provincial ICCD Officer sa Misamis Oriental ug si John Michael B. Bautista, Standard Division Head Training Specialist. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza, mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga, kabuang 71 milyong pisong halaga ng Health Emergency Allowance ipinamahagi ng lokal na pamahalaan sa mahigit 1,600 health workers sa Zamboanga City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Pang-alkansa sa 71 milyon de peso Health Emergency Allowance o HEA Elia de Cebuhi para na maka-frontline na health worker kaya dali serbisyo durante el COVID-19 pandemic na siyudad de Zamboanga. Yang kabesa el alcalde de la ciudad de Zamboanga, Jan Dalipe, con la dalida del payout ng Tetuan Coliseum Resentamiente. Mas o menos 1,600 mga health worker na siyudad el recibico na di ilahia estaban ng Department of Health. Si acorda, por medio del alcalde de la ciudad, ya puede man download el DOH-9 con el last tranche del unpaid COVID-19 HEA kaya alcanza 148 milyon de peso para na mas de 2,000 health workers del ciudad. Tamanda bajo na RA 11712, el continuando beneficio y allowance para na makapubliko y privado health worker, kaya dali servisyo durante el COVID-19 pandemic y otros pa mga venedero public health emergencies. Desde na ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine, mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan Justice Zone sa 3 lungsod sa Northern Mindanao. Opisyal nang inilunsad sa Iligan City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Gilaunch karong adlaw ang Justice Zone para sa anti-online sexual abuse or exploitation of children sa tulo ka dakbayan sa Northern Mindanao simultaneously. Usa sa mga launching na hitabo karon adlaw dinhi sa Dabalcony, Iligan City. Ang mga maong lungsod nga nagtinabangay mao ang Cagayan de Oro City, Osamis City ug Iligan City. Gisugdan kini karong buntaga pinaagi sa usa ka motorcade nga diretsong niadto sa lugar sa opisyal na i-launch sa maong programa. Pinanguluan kini sa mga ahensya sa gobyerno nga nagtinabangay. Ilabi na ang mga local government unit sa mga mataglungsod nga gitawag karon na Tri-City Justice Zone ug ang Justice Sector Coordinating Council o JSCC ug ang Department of the Interior and Local Government. Ang tumong sa maong programa maong paghatag og dali nga aksyon sa issue ug mga kaso sa online sexual abuse and exploitation of children o SAIC. Pinaagi sa kolaborasyon sa mga ahensya sa gobyerno, gikan sa mga hukom, prosecutors, law enforcers o mga representante gikan sa matag LGU alang sa epektibong pagtrabaho aron makahatag hustisya sa mga kaso nga may kalabutan sa usaik. Kini usab usa ka paagi aron masulbar ang taas nga ihap sa mga kaso sa trafficking persons o saik ug uban pa sa mga dakbayan dinhi sa Northern Mindanao, labi na ang Cagayan de Oro, Osamis City ug Iligan City. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan. Yan po ang kabuuan naman na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinalawak ng State-Run Land Bank of the Philippines o Land Bank ang loan packages nito para sa mga negosyo at individual na naaapektuhan ng kalamidad at natural disasters upang makatulong na pabilisin ang kanilang pagbangon. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank na ang Community Assistance and Reintegration Support Plus o CARES Plus lending program ay nagpapahintulot sa mga magsasaka at mangisda, kooperatiba, micro, small and medium enterprises o MSMEs, korporasyon at electric distribution utilities na makautang para tustusan ang kanilang pagbangon at maibalik ang regular business operations. Maaaring gamitin ng eligible borrowers ang pondo para sa working capital, capital expenditures at sa konstruksyon, pagkukumpuni o pagbili ng disaster damage equipment, facilities at structures. Para sa mga empleyado ng government agencies at companies na may land bank payrolls, ang bangko ay nag-aalok din ng Electronic Salary Loan o ESL na nagkakaloob ng kumbinyente at mabilis na akses sa pondo. Ang eligible borrowers ay maaaring mag-apply para sa ESL online via Land Bank website, iAccess o mobile banking app kung saan ang loan proceeds ay direktang ikakredit sa kanilang accounts. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, palalakasin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang interagency cooperation at coordination
upang epektibong mapuksa ang tax evasion at money laundering. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., mahalagang mapalakas ang pakikipagtulungan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa gitna ng dumaraming sophisticated tax evaders. Noong Agosto 29, si Lumagi ay nakipagpulong kay AMLAC Executive Director Matthew M. David at sa iba pang mga opisyal upang talakayin ang mga estratehiya sa pagtutulak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang ahensya. Isang halimbawa ng sophisticated tax evasion scheme na binanggit ni Lumagi ay ang paggamit ng ghost receipts. Ayon sa BIR chief, ginagamit ng mga buyer ang mga resibong ito upang iligal na mapababa ang kanilang tax liabilities dahil ang sellers o issuers ay walang lehitimong business activities. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagpalabas ang Securities and Exchange Commission o SEC ng bagong Memorandum Circular o MC na nagpapahintulot sa mga kumpanya na may delinquent status na ibalik ang kanilang good standing. Sa isang pahayag, sinabi ng SEC na inilunsad nito ang Enhanced Compliance Incentive Plan o ECIP noong Agosto at 30 sa pamagitan ng MC number 13 na nagbababa sa multa ng mga kumpanya na hindi nakatugon sa kanilang annual reportorial requirements. Ayon kay SEC Chairperson Emilio Aquino, mahigpit na ipinapatupad ng komisyon ang mas mataas na multa at penalties upang makahikayat ng istrikto at palagiang pagsunod sa reportorial obligations at good corporate housekeeping. Dagdag pa ni Aquino, ngayong nailunsad na ang ECIP, mabibigyan ang mga korporasyon ng oportunidad na maibalik ang kanilang good standings. Sa ilalim ng nabanggit na MC, ang mga kumpanya na nasa ilalim ng delinquent status ay maaaring isettle ang kanilang unassessed o unpaid fines at penalties sa halagang 20,000 pesos lamang. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, para sa ating Balitang Pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Napagdesisyonan na ni EJ Obiena at ang kanyang kampo na ipagpaliban ang pole vault meet na dapat mangyayari sa Setyembre 20 sa Ayala Triangle sa Makati City. Sinabi ng Filipino pole vaulter na may mga hindi inaasahang balakid habang inoorganisa ang torneo na may basbas ng World Athletics. Dagdag ni Obiena na napilitan siyang kansilahin ang kanyang kampanya sa natitirang taon dahil sa kanyang injury sa likod na isa din sa mga rason. Inaasahan na dadalo sa Manila Meet ang mga world-class athletes na inaasahan din ni Obiena na makakapunta ang mga finalists sa 2024 Paris Olympics katulad ni Mondo Duplantis, Sam Kendricks at Emmanuel Canales. Subalit sisiguruhin ni Obiena na makikipagkita ito sa kanyang mga taga-suporta na imbis na kompetisyon ay magiging meet and greet na lamang ito sa Setyembre 15 na gaganapin sa Ayala Malls Manila Bay Activity Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi nakatungtong ng entablado si Ernie Gawilan kung saan umabot lamang ito sa ika-6 na pwesto sa men's 400-meter freestyle S7 finals round na linanguyan ng 8 swimmer sa 2024 Paris Paralympics na ginanap sa Paris La Défense Arena.
Nagtapos si Gawilan sa oras na 5 minuto at 3.18 segundo para tapusin ang kanyang kampanya sa ikatlong sabak nito sa Paralympics. Nanalo si Federico Bicelli ng Italy na nagtapos sa oras na 4 minuto at 38.7 segundo para kunin ang gintong medalya. Nakuha naman ni Andriy Trusov ng Ukraine ang silver medal pagkatapos magtala ng 4 minuto at 40.17 segundo habang si Inaki Basilov ng Argentina ay nagrehistro ng 4 minuto at 40.27 segundo para kunin ang bronze medal. Formal nang sinara ni Gawilan na pumwesto ng ikatlo sa eliminations ang kanyang kampanya sa Paris kung saan sumabak ito sa 2 events. Lumangoy din si Gawilan sa men's 200-meter individual medley, subalit nagtapos ito sa panghuli. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa na namang Filipino player ang tutungo sa Japan SV League. Inanunsyo ng Kurobe Aqua Ferries na pinapirma nila ng kontrata si middle blocker Madi Madayag bilang foreign guest player. Makakasama ni Madayag si Lena Stigrot ng Germany at si Iris Scholten ng the Netherlands bilang imports ng Kurobe para sa 2024 to 2025 season. Sasamahan ni Madayag ang squad ng Kurobe kung saan kakagaling lamang ito sa 4 to 18 kampanya nitong 2023 to 2024 season. Magsisimula ang kanilang kampanya itong darating na Oktubre 13 laban sa Hisamitsu Springs. Isang standout sa Ateneo de Manila University noong panahon ng kanyang collegiate days, naglaro si Madayag ng 5 taon para sa Chocomucho kung saan nakuha nito ang Best Middle Blocker Honors nitong kakatapos lamang na 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Taas noon naman si Alan Acero ng Rebisco sa ginawang career move ni Madayag at taos-pusong ibinigay ang kanyang suporta. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Labis ang tuwa na nadarama ngayon ng kapamilya actor na si Janine Gutierrez dahil ito ang unang beses na dumalo siya sa Venice International Film Festival. Ayon sa kanyang Instagram post, ibinahagi nito ang isang clip na nagpapakita na na-enjoy nito ang kanyang pagdalo sa nasabing film festival dahil sa natupad na raw ang kanyang pangarap na makatalo sa isang prestihiyosong pagtitipon. Nasa Venice sa Italia ngayon si Janine upang dumalo sa VIFF
dahil kasama sa ipinalalabas doon ang pinagbibidahan nitong pelikula na Phantosmia na idinirect ni Love Diaz. Tinatalakay sa pelikulang ito ang mismong psychological condition kung saan nakakaranas ang isang individual ng phantom smells bilang resulta ng isang post-traumatic stress disorder. Ang Venice International Film Festival ay tatakbo mula Agosto 28 hanggang Setyembre 7. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika, for today, magsasampa ng reklamo ang management ng Nations Girl Group na BINI laban sa mga individual na mapapatunayang nagpapakalat ng deepfake na mga litrato at larawan o mga video ng mga miyembro nito sa social media. Nakatawag kasi sa atensyon ng Star Magic ang anilay nagkalat na mga malisyoso at mga edited deepfake photos and videos ng BINI members sa internet at kanila itong kinokondena. Dahil dito nakikipag-ugnayan na ang legal team ng Pinoy Girl Group sa mga otoridad upang sampahan ng mga kaukulang kaso ang mga mahuhuling nagpapakalat at gumagawa ng mga malisyosong online content. Hindi lang dito natatapos ang pagprotekta sa BINI dahil bukod sa deepfake photos and videos, kumikilos rin sila upang mapanagot ang mga individual o grupo na mapapatunayang sangkot naman sa online bullying laban sa grupo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, age is just a number. Determination and passion are what truly matters. Yan ang pahayag ng kilalang celebrity na mula sa angkan ng mga Mulak at kapatid ng aktor na si Aga Mulak na si Arlene Mulak matapos makapagtapos ito sa kursong Bachelor of Arts in Communication sa Philippine Women's University makalipas ang ilang mga taon. Ikwinento nito sa kanyang caption sa Instagram account ang kanyang naging college life dahil anya tumigil ito sa kanyang ikatlong taon sa kolehiyo upang tanggapin ang mga proyektong inaalok sa kanya. Dagdag pa niya, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng magkaroon na ito ng pamilya at mula na magkaroon ng pagbabago sa mga prioridad niya sa buhay. Sa pagtatapos niya, pinasalamatan nito ang kanyang mga naging kaklase, mga guro at lahat ng sumuporta sa kanyang pag-aaral at bumuhos naman ang pagbati mula sa kanyang mga kapwa celebrities dahil sa panibagong milestone sa buhay ni Arlene. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito kay Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Showbiz Balita kay Mama JT at syempre sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang.
Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.